Ito po yung makina ng sasakyan. After po ng magpunta tayo sa Mapanwepe sa Sambales po. Kung mapapansin nyo, ito medyo basa. Inisprayan ko po ng crudo yan. Medyo mapapansin yung spring, oh, kinakalawang. Inisprayan ko ng crudo yan para maiwasan din kalawangin yung iba. Yan, oh, normal lang kasing kalawangan yan dahil bakal. Yan. Meron akong, ito yung diskarte ko. Ito 30 pesos lang to, tapos lalagyan ko ng crudo sa loob. Spray ko para sa mga kinakalawang. Tulad po nito, hindi ko na videoan yan. Inisprayan ko yan ng crudo. Ako lang naglinis, hindi ko na po pinalinis yan. Inisprayan ko lang po ng yung hose para matanggal po yung mga buhangin. Tulad po, no, tignan nyo po yung ano niya, may kalawang doon. No? Sprayan lang po natin yan. Para hindi umano yung kalawang. Kahit yung ilalim may ano po, mapapansin nyo yan. Sprayan po ng ano yan, kaya maitim yung underrun. Ayun po, tsaka yung mga yung chassis nya, spray nya ng ano, crudo. Ano, ganyan lang. Lalong lalo na po, di ba kakatapos lang ng baha, so may mga dinadaanan tayo medyo mataas yung tubig para maiwasan din kalawangin na ano. 30 pesos lang po ito yung pang spray. Tapos bili ka ng 1 litro kung ano, siguro magkano ano ngayon, diesel 60 pesos, pwede na. Matagal mo nang gagamitin, batsaga ka lang batsaga ka lang mag spray. Tapos yung pag nililinis ko to, ano lang, hindi ko po inisprayan ng ano yan, hindi ko inisprayan ng tubig, punas lang yan. Hindi ko rin pinapakarwas po yan. Pag siguro isang beses ko lang pinakarwas to, ang talagang tinamad ako maglinis. Pero yung makina hindi po ano yan, hindi po ini-sprayan yan. Di baling malikabok, madumi. Wag lang po siyang ano sa basa. Meron namang mga ano, magagaling na naglilinis talaga ng makina, yung nagdi-detail. Pero mas okay na rin po yung ano, mas nag-iingat. Kasi yung kahit na pinaservice mo yan sa kasa, yung mga naglilinis di rin naman ginagalaw basta-basta yung ano, hindi nililinis yung makina basta-basta. May expert po naglilinis sa ano, sa makina, yung mga nagde-detail talaga. May mga chemical silang ginagamit. Hindi lang naman normal na car wash. So kung gusto mo lang medyo luminis, di ikaw na lang, punas na lang. Alikabok ko yan, oh. Alikabok ko lang naman yan, oh. Wala namang mga langis-langis na ano, malangis-langis na kailangang pasobrahan ng ano, mas yung basang-basa talaga. Tsaka yung mga yan, mga takip-takip na yan, hindi ko ginagalaw yan. Kasi minsan yung mga kakagalaw-galaw mo dyan, doon pa nagkakos ng ano, problema. Mga kalkal ba. 2016 pa tong sasakyan ko, pero ang ginalaw dito sa makina ano lang, ang ano dyan yan, langis lang. Tsaka tong battery yan, pinalitan ko yung battery. Yun lang, wala naman pong kailangan kalikutin dyan kung ano. Yung iba kasi maraming pinapa-upgrade. Merong tawag dito, ewan ko, yung remap o ano, hindi ko alam yung mga yun, pero narinig ko lang. Hindi ko naman kailangan yun para magpaganong ka pa. Hindi rin naman siguro ilalabas ng
Para sa akin lang di rin naman lalabas ng kasa yan ng Toyota kung underpower man o ano. Yung lakas nga ng makina, hindi mo man masasagad eh. Punas-punas lang. Anong palalaman to? Ano pa kayo ano nga? Diyan sa rep, merong ano dyan bote? Na kulay blue. Ito po yung linalagay ko sa ano, sa wiper washer. Ayan, wiper washer MTX. So dito lang yan. Wala na pala laman, no? Yan. Oops. Okay na yun. Nabili ko to ano? 129, no? Sa may Ace Hardware. Linis muna tayo. Let's go. Lagyan natin ng ano, bareta para medyo sumama yung dumi, yung nanikit na dumi. Ayan po, bumula oh. Ayan oh. Yung mga ganyang basa okay lang. Huwag lang yung ini-sprayin mo ng power hose o di kaya garden hose yung makina. Tapos patuyuin mo na lang.
Tapos patuyuin mo na. Yung medyo nabasa na parte, bawa yung sinabunan mo. Punasan mo ulit yung tuyo na ano, pinalipit. Napalipit na basahan. Ganyan lang, oh, punas-punas lang yan. Meron akong nabasa sa group. Ang reklamo niya, yun daw tubig na nanggaling dito, ba, lilinis niya, nispray niya ng power hose yata ang ginamit niya dito parte. At pumapasok daw sa loob. Eh natural lang naman na may mga ano kasi yan eh, may yung daanan ng ano kahit paano may butas yan. Na hindi naman, although sarado na ano, may mga siwang yan na kahit paano may mga rubber lang na nakatakip dyan. Ini-sprayan daw niya yung part na yan, no? Dito dyan may hydrovac na yan dito sa area. Pumapasok daw dun sa may pedal. Eh sa lakas pa naman ng pressure, normal lang naman na may papasok na tubig doon dahil inisprayan mo, lakas ng pressure eh. Tsaka unang-una, hindi mo naman kailangan isprayan dyan, no? Hindi mo naman kailangan isprayan ng ganong kalakas. Kaya yun lang po. Yung iba po kasi so, masyadong sa sobrang linis, so, hindi na rin maganda. Wala pa akong nabalitaan na yung nasira dahil madumi yung makina. Nasira dahil hindi change oil at hindi na-maintain yung mga fluids na ganyan. Pero yung madumi, malikabok, ganun, hindi. Wala pa akong nabalitaan nasira. Yung iba naman kasing makina, kaya lang naman naglalangis yan. Dahil po, ito sa pagkakalam ko ganito. Pag hindi ka na on time mag-change oil, yung hindi mo sinusunod yung kilometer na dapat mong takbuhin tapos hindi ka mag-change oil. Kumbaga hindi ka ba nag-PPMS ba? Yung langis, dahil nga madumi na, at yung ano na malapot na naghanap ng ano, yung dahil mabilis nang uminit dahil nga hindi pa napalitan yung gasket ng makina, lalambot. Kaya mapapansin nyo po yung mga lumang makina, yung hindi na ano, mga gasket nya dyan, no? Ayan, mga ganyan may mga langis dahil po yun dun sa gasket uminit, kaya nagkalik yung gasket na, sira na dahil po yung langis mabilis nang uminit. Kaya kailangan talagang sundan yung ano, yung preventive maintenance. Hindi naman kailangan, bawa kung 5,000 yun, para sa akin lang din to, bawa 5,000 ang viscosity or kailangan mong palitan ng langis mo,
Hindi naman kailangan saktong 5,000. Kahit lumampas ka ng 500, 5,000, mga 5,500, ganun, before mag 6,000, hindi pa rin masama. Pero wag lang yung sobrang sobra na. Padumi na yun. Or either before na by 5,000. Di minsan po kasi may pagkakataon na yung time na mag-change oil ka dapat. Is either may lakad ka, ganun. So, kung gusto mong i-change oil na mas maaga, mas maganda rin. Bago ka lumakad na medyo malayo, at least wala ka nang iniisip. Ganun. Yun lang po. Nagbago na, nawala na yung mga alikabok. Ito punas-punas lang din dyan. Kung gusto niyo naman pong balawan yan, gusto nyo sprayan, ito kuha po kayo ng cover dyan, yung plastic na may tolda, yung low na ganun, para pag bumagsak dito yan, sprayan mo to, bumagsak dito yan, hindi diretso sa mga electrical dyan, no? Yung mga electrical, yan po yung mga maseselan. Ayan, no? Malaki ng pagbabago niya, yung alikabok wala na, oh. Ay, dilim na. Kaya po medyo nabawasan na po yung alikabok. Ang tinaka po pala nitong sasakyan, 26,000. Tapos after nyo pong gumalaw. After nyo pong linisan, matanggal yung alikabok. Yung mga plastic, no, itim diyan. Punasan nyo po ng konti ng tar black para medyo magandang tingnan. Makabawasan po yung pamumuti. Pamumuti po kasi yan, eh. Ako pinupunasan kong ganyan para medyo fresh kong tingnan ulit. Ito lang po yung ginagamit ko dyan, 170. Pati na rin sa gulong. Para yung mga plastic hindi po nang bumuti. Ito, okay na, oh, diba? Padilim na, hindi ko na makita. Hindi na makita dito sa camera. Ayan. Ito po yung fuse box. Para umitim ng konti. Yung mga gilid-gilid na ganyan, no? Ayan. Para press kong tingnan ulit. Yan, pwede na siguro yan. Ilampi tayo. Yan, punas-punas sa gilid. Hindi lang po. Yan.
Habang linilinis nyo, obserbahan nyo rin yung mga area na baka may natanggal, ganun. Baterya, maluwag, yung takip, maluwag, ganun. Power steering, oil, maluwag. Check lang, para sigurado lang din. Yung awak lang na ano. Okay na siguro to. Takpan ko na lang nito. Hanggang sa susunod na upload po. See you. Bye. Yun lang po.